May amnesia daw po siya. Wala po siya maalala. Naku, mahirap yan. Ibig sabihin matatagalan bago siya makabalik sa kanila. Dito na pangisi si Hayami at ibinulong sa kanyang itay ang balak niya. Sigurado ka ba dyan sa gagawin mo, anak? Baka ikapahamak mo yan. Itay, chance ko na po ito para magkaroon ng jowa at maranasan kong anong pakaramdam ng meron. Pagbigyan niyo na po ako. Paglalambing niya kay Mang Gregorio. Alam kasi ni Hayami na di makakatangging itay niya dahil favorite siya nito. Walang nagawa si Mang Gregorio kundi tumango na lang. Tanda ng pagpayag sa kagustuhan ng anak nito. Salamat, itay. At niyakap niya ito ng mahigpit. May isa pa akong problema. Ano yun, anak? Hindi ko alam pangalan na ibibigay ko sa kanya. May session po ba kayo? Dinner. Kumusta ang ating latest project sa Laguna? Tanong ni AJ sa engineer na in charge sa pagpapatayo ng pinakabagong mall nila sa Tagaytay. So far, Sir AJ, nasa schedule po tayo. Na-survey na ng matauhan ko ang lupain na pagtatayuan natin ng structure. Nasa finishing touches na sila ng pagdadraft ng survey plans. Sagot ni Engineer Basa. That's great news, kung ganun. At kailan naman ako bibisita sa project site para sa groundbreaking at pagbabaon ng time capsule? If everything goes around to our table, sir, siguro within this week. Let's say over the weekend. Nice. Sige, papaschedule ko na sa aking assistant ang pagpunta namin doon this Saturday. Make sure it happens, Engineer. I'm counting on you. Bili ni AJ kay Engineer Basa na para bang sinasabihan na ito na walang room para sa pagkakamali at kailangan na masunod ang itinakda niyang groundbreaking sa Tagaytay, Laguna. Sa totoo lang ay, nanabik lang na mamasyal ang probinsya sa AJ. It has been a month na kasi nang nagawa niya yon. Maraming dahilan kung bakit gusto niyang mag-travel patungong Tagaytay. But the most significant ay ang pagiging bored nito sa opisina. Tikas na adventurous si AJ. Mula pagkabata hanggang ngayon ay isa itong nature lover siya. Ito nga ang dahilan bakit siya sumali sa mountaineering club sa kanilang universidad. Dumating ang araw na pinanabikan niya. Nakahanda ng susuotin niya para sa paglalakbay. An expensive suit para sa seremonya at iba pang damit. Nagtataka nga lang ang assistant niyang sinner why he has to bring some nature tripping clothes. Sir, akala ko po groundbreaking ceremony po ang attend natin sa Laguna. Usisan nito sa boses na halos kaedad lang niya. Oo naman, bakit mo natanong? Sagot naman ni AJ. Nagtataka lang po kasi ako na may mga dala kayong pang mountain hiking na magamit. Akyat po ba kayo ng bundok? Malakas nitong tawa. Huwag kang maingay. They might hear you. After kasi ng programa ay plano kong mag-nature tripping muna. Babalik kayo ng Maynila at iwan niyo ako doon. Nagulat ang assistant niya sa kanyang tinuran. Alam niya kasi ang mabigat na responsibilidad na iniatang sa kanya ni Don Carlos, ang pinakamayamang business tycoon sa Kalakhang, Maynila. Kailangan niyang bantayan ang anak nito at all times. Siguraduhin na di ito mapapahamak kahit kailan. If he has to climb a mountain with him, so be it. Hindi po ata ako makakapayag sa balak niyo, sir. I mean, pwede siguro na ang mga bodyguards ang umuwi sa Maynila. Pero ako, pagkagalitan po ako ng iyong daddy pag may masamang nangyari sa inyo. Paalala niya kay AJ. I'm no longer a kid, Hiner. Kaya ko ng sarili ko. Di naman kita isusumbong kay daddy. Ako nang bahalang gumawa ng alibi. Why you have to leave me there? Sabi ni AJ. Pero sir, worried ako sa gusto niyong mangyari. Kalma lang, Hiner. Kalma ka lang. Isa akong professional mountaineer. May lisensya ako at sapat na training para mag-survive sa ganong environment. Wala na ngang nagawa si Hiner kundi sundan ang kagustuhan ng amo. Kailangan lang siguro nito ang mapag-isa. Somehow, habit na kasi nito ang mag-nature tripping each time na nakakaramdam ito ng matinding stress sa kanyang buhay. Kung ano man yun ay, wala na siya sa posisyon sa ngayon para alamin. Ilang oras pa ay
Nasa biyahe ng grupo papunta sa isang private airport na pagmamayari din ng pamilya ni AJ. Para sa daddy kasi nito, statistically ay mas safer ang air travel kesa magbiyahe by land. Sa pagkakataon na yun ay helicopter ang gagamitin nila. Wala kasing paliparan sa pupuntahan nila, pero may building sila doon na may heliport. It took less than hour para makarating sila sa Tagaytay, Laguna. Agad silang sumakay ng sasakyan at bumiyahe bilang isang convoy patungo sa project site. "Hello sir, kumusta pong biyahe niyo?" Salubong ni Engineer Basa kay AJ. Mabuti naman. Wala namang naging aberya along the way." Sinabitan ng lay si AJ ng mga naggagandahang empleyado ng kanilang kumpanya. Ando na rin ang iba nilang investors to witness the momentous occasion. "Shall we start, Engineer?" "Alright sir, this way po." Naglakad sila across a grassy meadow para makarating sa site. Nakatayo ng struktura na kailangan para sa pagbabaon ng time capsule. Meron na ring marker na may tabing na kung saan nakasaad ang pangalan ng itatayong mall at kailan ito itatayo. Pinalibutan ng photographer si AJ habang nagpapala siya ng lupa para takpan ng pinagbaunan niya ng time capsule. Maya't maya lang ay nasa podium na ito na nagdi-deliver ng speech. Sa araw na ito, isa na namang memorable na okasyon ang naganap para sa Sandoval Enterprises. Isa namang mall ang itatayo sa lugar na ito upang magbigay ng karagdagang kabuhayan sa mga nakatira rito. Alam niyo naman siguro ang pangunahing adhikain ng aming pamilya at ng aming kumpanya. At yun ay ang makatulong sa aming kapwa na nangangailangan bilang pasasalamat sa Panginoon na patuloy na nagbibigay sa amin ng mabiyaya. Ladies and gentlemen, before you will stand the latest addition to Sandoval Enterprises, chain of malls. At inalis ng tabing sa marker, malakas ang ugong ng palakpakan ang sumunod mula sa mga andon. Si AJ naman ay umupo na sa likuran ng podium at si Engineer Basa naman ang nagsalita. "Inaanyayahan namin kayong lahat para sa isang munting salo-salo to celebrate our groundbreaking. Maaari lang po na tayo ay magtungo sa mga tent na nakatayo sa eastern side ng ating project site. Salamat po at magandang umaga." Dahil tapos ng programa ay agad na nilisan ng grupo ni AJ ang lugar. Assisted by his bodyguards ay nagtungo na sila sa mamahaling hotel kung saan siya naka-check-in. Sa taas din kasi nito nakahimpilang kanyang private helicopter. Dingid sa kaalaman ng kanyang mga bodyguards ay may nakahanda ng sasakyan sa may basement. Nakatago ito sa plain sight para di mag-arouse ng suspicions. Isa itong Land Rover na may 4-wheel drive. Ito ang karaniwang ginagamit ng mga mountaineers. It is loaded with all the mountain climbing gears na kakailanganin niya. Matapos nilang magpahinga at kumain ay inutusan ni AJ ang mga bodyguards at ang driver niya na mauna na sila sa Maynila. Ibinili niya sa mga yon na may mahalaga siyang gagawin sa Laguna at di kinakailangan na malaman yun ng kanyang daddy, much less ang kanyang nervyosa na mami. "No, I'm all alone. Magagawa ko ng kahit ano nang walang nagbabantay sa akin." Bulong niya sa sarili habang umiinom ng alak sa bar ng hotel. Nakakasawa na rin kasi ang puro trabaho, as they say. All work and no play makes Jack a dull boy. Akala ni AJ na he will spend that night quietly. Subalit isang babae ang gagambala sa kanya. "Hi there." Bati nito sa kanya. "Napansin ko kasi mula sa malayo na nag-iisa ka. Need some company?" Dagdag na tanong nito. "Yes, mag-isa lang ako. Napagod kasi ako mula sa malayong biyahe." Masungit na tugon niya rito. "Wow ha, you're so mean. Sayang ka, ang gwapo mo pa naman." At bigla na lang lumayo ang babae. Natawa na lang si AJ dahil sa ginawa niya. Hindi niya kasi personalidad ang maging masungit lalo na sa mga babae. However, he really just wants to be alone that night. At sa tingin niya ay yun lang ang tanging paraan upang makamit niya yun. Natural lang nalapitin siya ng mga girls dahil sa kanyang angking kagapuhan. He is a Phil Hispanic kasi. Ang kanyang daddy ay Kastila at ang mami naman niya ay Filipina. Kung tutuusin nga ay mas mukha siyang artista kaysa sa isang mayamang bilyonaryo.
Matapos uminom ay nanaog na ito sa kanyang room upang magpahinga. He needs all the rest he can get para sa adventure niya bukas, isang paglalakbay na magdadala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Hayami, anak, pakuha ng aking mga sinampayat, mukhang uulan na naman. Utos ni Aling Clara. Opo inay, saglit lang po at tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Sagot ni Hayami, isang babae na nasa kanyang 20s. Hay nako, ituloy mo na lang yan mamaya. Kayo talagang mga kabataan, napakahilig niyo sa salitang wait lang. Dalian mo na dyan. Sige na nga po. At tumayo na si Hayami patungo sa kakawayanan kung saan nakasampay ang malabahin ng kanyang ina. Hindi mo lang maantay na matapos ako sa aking gawain. Utos ng utos. Hays, nakakasawa na talaga ang buhay na ito. Sigaw niya sa kanyang isip habang padabog na hinahablot ang mga damit nila. Kapag ako lang masusunod ay, mas gugustuhin ko ang manirahan sa Manila. At least dun modern ang kapaligiran ko. Siyempre malaki ang sahod ng mga nagtatrabaho dun. Kaya mabibili ko lahat ng gusto ko. Subalit alam niya na di kailanman yun mangyayari. Isa lang yun na pangarap na di magkakatotoo. Matanda na kasi ang kanyang mga magulang. At dalawa na lang silang magkapatid ay di niya kayang iwanan ang kanyang pamilya. Batang kapatid niyang si Hiro. Hay nako Hayami, mangarap ka na lang. Takasimangot niya na sagot sa kanyang sarili. Siguro kapag malaki na si Hiro ay matutupad ko na ito o di kaya ay may magkamaling manligaw sa iyo na taga Maynila. Sa wakas ay nakuha niya na lahat ng sinampay. Sukbit ang pinaglagyan ay marahan niya siyang naglakad sa may damuhan patungo sa kanilang maliit na tahanan. Sa totoo lang, si Hayami at Hiro ay mga ampun lang ni Aling Clara at Mang Gregorio. May nakilala kasi sila na mag-asawang Hapon na napadpad sa kanilang probinsya dahil nais ng mga ito na bumalik sa kanilang bansang Japan at dala na rin ng matinding kahirapan ay iniwan na lang nila ang mga anak nila. 8 taong gulang pa lang noon si Hayami at si Hiro naman ay 5. Ngayon ay dalaga na siya at kung pagbabasihan ng kanyang edad ay dapat nasa koleyo na siya, subalit di siya kayang pag-aralin ng kanyang magulang kaya tumutulong na lang ito sa bayan sa kanyang tiyahin na may karinderya. Inay! Inay! Ito ng mga sinampay! Nagmamadaling sigaw ni Hayami habang nilalapag ang mga ito sa isang mesang yari sa kawayan na nasa likuran ng kanilang bahay. Ay bata ere! Di makahintay! Bulyaw ng kanyang ina. Iwanan ko na po dito inay. Dagdag niya. Nadi pinansin ang sinabi ni Aling Clara. Magagalit na sana ito nang biglang sumabad si Hiro sa usapan. Ako na lang po bahala sa mga sinampay inay. Ipapasok ko na lang po. Kaya ko naman ang buhati ng mga ito. Malaki na po ako. Sige anak, basta ba, hindi ka mahirapan. Malalaki na po ang muscles ko. Sabay pakita niya ng mga ito si ina nang may pagyayabang. Mabuti ka pa anak, alam mong tumulong. Narinig ko po yun inay. Pagmamaktol na sagot ni Hayami. Ngayon lang yan tumutulong kasi may nais na pabili sa inyo. Pabulong ito na sabi. Hindi po inay, si ate talaga. Ganun na lang ang tingin niya sa akin. Oh, di ba totoo naman ang sinasabi ko? Siya, huwag na kayong mag-away na dalawa. Pero ako kayong mahal na mahal. Nung mga oras na yun ay, abala naman si AJ sa paglalakbay nito patungo sa bundok sungay na matatagpuan sa silangang bahagi ng Tagaytay. Abot langit ang nadarama niya, tulad ng isang ibon na nakawala sa hawla nito. Pinaharurot niya ang kanyang 4x4 na jeep na gawa para sa ganong mga uri ng kalupaan. Tatapo at may kasabihan ang mga matatanda na ang matinding kaligayahan ay may kapalit na sukdulang kalungkutan. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. Tuwang-tuwang pagkanta ni AJ sa lyrics ng isang trending na kanta sa Spotify. Nice, malapit na ako. 1 kilometro na lang ay nasa paanan na ako ng bundok sungay. Dahil sa sobrang pananabik ay di niya namalaya na isang usa na bigla na lang tumawid sa daraanan niya. It's a good thing na mabilis ang kanyang reflexes
at naiwasan niya agad ito. Ngunit dahil dito ay bigla na lang siyang nahintakutan sa mga susunod na mangyayari. May mga naririnig na siya kasi na ang mga lugar na yun ay pinamamahay ng mga maligno ayon sa mga matatanda. At karaniwan ay kapag ayaw nilang pinagambala sila, marami na daw na aksidente sa kabundukan na yun. Forget about what happened. Pagpapalakas niya ng loob. Kung sino man po kayo naman nagambala kong espiritu, pasensya na po. Nais ko lang po na mag-hiking at makalimot sa aking mga problema kaya napadpad po ako dito sa lugar niyo. Ipinarada niya saglit ang kanyang jeep sa tabi ng isang puno at umibi siya ng sasakyan. Nagdala siya ng isang supot ng hamburger at bote ng energy drink. Iaalay niya ito sa mga kaluluwa na ninirahan doon. Tagapin niyo po sana itong simpleng alay ko sa inyo. Tanda ko ay nagsasabi ng tapat at nangangakong hindi ko sisirain ang kalikasan sa kabundukang ito. Dagdag pa niya. Matapos siyang gawin yun ay nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakbay. Mag-aalas 5 na nang marating niya ang campsite na napili niyang base sa topography map mula sa Google. Agad siyang nagpatayo ng tent at nanguha ng kahoy to settle in for the night. Akyat na lang siya sa bundok sungay kinabukasan. Subalit sadya atang tutulang mga espiritu sa kabundukan niyon sa kanyang presensya. Isang trahedyang magaganap sa kanyang buhay na babago sa takbo nito. Wow, I never imagined na ganito kagandang bundok na ito this time of the year. Sambit niya sa sarili. Malamig at mahalimuyak ang mabulaklak na namumukadkad. Nasa gilid siya noon ng isang bangin. Nang naisipan niyang manguha ng mga ito. Nakakuha siya ng ilang orchids pero kung bakit ay parang may kung anong boses na bumulong sa kanya at nag-udyok na kumuha pa ng iba. Ayun, kakaibang halamang yun. I haven't seen it before. Maganda siyang alagaan sa aking hardin. I've got to have it. Sinubukan ni AJ na abutin ang rare orchid sa kanyang nakita. Subalit bigla na lang niyang naapakan ng isang madulas na bahagi ng bundok. Nahulog siya at tumamang kanyang ulo sa isang batong nakausli sa gilid ng isang talon bago siya tuluyang bumagsak sa tubig. Wala nang malay si AJ nung panahon na yon. Inaanod ng ilog ang katawan niya papunta sa lawa na malapit sa malawak na lupaing hitik sa kawayan at mga tanim na punong mangga. Hayami, anak, samahan mo nga ako sa manggahan. Mangunguha tayo ng magbunga na pwede nating ibenta sa bayan. Tawag ng kanyang itay na si Mang Gregorio. Ate, mari ba akong sumama sa inyo? Tutal wala naman kaming pasok ngayon at nagawa ko na rin lahat ng aking takdang aralin. Paglalambing ni Hiro. Nako, huwag ka na sa akin magpaalam, kay itay dapat. Binaling ni Hiro ang kanyang atensyon sa kanilang itay na noon ay abalang itinatali ang kalabaw na siyang hila sa kariton kung saan sila sasakay. Itay, sama po ako sa inyo sa pagkuha ng mangga. Pangulit ni Hiro. Itong batang ere, talagang mahilig mamasyal. Wika ni Mang Gregorio. Sige na nga, pero magpaalam ko muna sa inyong inay para di siya nag-aalala kung saan ka nagsusuot. Bili nito. Agad namang tumalimas si Hiro at mabilis na tumakbo patungo sa kanilang bahay. Ilang saglit pa ay hiningal na itong bumalik sa kanilang kinaroroonan. Sama daw ako, sabi ni inay, huwag lang daw ako malikot. Sabi niya sa kanyang itay Gregorio at ate Hayami. Okay, pero mag-behave ka ha. Tugon ni Hayami sa kapatid habang hinahaplos ang buhok nito. Tama si ate Hayami mo, dagdag ni Mang Gregorio. Ngumiti na lamang si Hiro. Ilang minuto lang ay nakasakay na ng karito ng mag-aama. Masiglang kumakanta si Hayami habang naglalakbay sa makipot na daan na maghatid sa kanila sa manggahan. Di naman kalayuan nito sa kanilang tahanan kaya agad nila itong narating. Nung una ay masipag na namumulot ng bunga si Hiro, subalit bigla na lang itong nakaisip na maligo sa lawa. Maliligo sa lawa? Bakit? Sabi ni Hayami nang magpaalam ito sa kanya. Sige na ate, niinitan na kasi ako. Paglalambing ni Hiro. Ang ate Hayami niya ang kanyang nilapitan dahil alam niya na dito makakatanggi sa kanya. Love na love niya ata ito.
Okay, pero tandaan mo huwag na huwag kang pupunta doon sa bahagi na malapit sa bundok sungay. May mga maligno doon. Pananakot pa nito sa bunsong kapatid. Hindi po ate, promise. Takot kaya ako pumunta sa lugar na yun. Dali-daling tumakbo si Hiro sa lawa. Nakalimutan niyang magpaalam sa kanyang itay dahil sa kanyang pananabik na lumangoy. Abala sa pumumulot ng mangga si Hayami at si Mang Gregorio nang may marinig silang tawag mula sa di kalayuan sa kanila. Humihingi ito ng saklolo. Tulong! Tulong! Sigaw ni Hiro. May nakita akong mama na walang mahay dito sa lawa. Duguan siya. Nang matiyak ni Hiro na sumisigaw ay, agad na humangos ang dalawa sa kinaroroonan nito. Anong nangyari? Anong nangyari? Tanong ni Hayami. Ate, itong mama natagpuan ko na walang malay. Sigurado ka ba na buhay pa yan? Paniniyak niya sa kapatid. Opo, napansin ko na. Humihinga pa siya. Ano pang inaantay niyong dalawa dyan? Halika na at pagtulungan natin siyang buhatin sa kariton at nang madala natin siya sa bayan. Sosyo ni Mang Gregorio. Dali-dali nilang dinala si AJ sa kinalalagyan ng kanilang kariton. Aabot pa kaya siya ng ospital na buhay, itay? Aburidong usisa nito kay Mang Gregorio. Malapit lang naman ang bahay dito, anak. Palagay ko ay mabubuhay pa siya. Patuloy niyo lang na punasan ng dugo para tumigil sa pagdaloy. Tumango ang magkapatid. Pinatakbo naman ang kanilang itay nang matulin ang kanilang kalabaw. Maya't maya pa ay nasa bungad na ng ospital sila. Nurse, may pasyente po kami. Wala po siyang malay. Kinalagkad ni Hiro ang nurse papunta sa kariton. Sinuri niya ang pasyente at tumawag siya ng kasamahan upang buhatin ito sa emergency room gamit ang medical stretcher trolley. Nang makarating sila doon ay inlipat nila si AJ sa hospital bed upang masuri iyon ng attending physician. Kunan mo nag-blood pressure ang pasyente. Utos nito sa nurse. Vital signs niya? Blood pressure 180/85. Heartbeat 120. Okay, dalhin na siya sa operating room. Kailangan nating tahiin ang kanyang sugat sa ulo para maampat ang dugo. Utos ng doktor. Agad namang tumalima ang mga nautusan at ilang minuto lang ay nasa operating room na si AJ. Nakaupo naman si Hayami, Hiro at si Mang Gregorio sa waiting area. Maya't maya lang ay lumabas ng doktor upang ibalita ang kanyang kalagayan. Stable na po ang pasyente. However, kailangan pa natin na obserbahan for 24 hours at CT scan siya para matiyak na wala siyang brain injuries na natamo sa aksidente. Ganun po ba, Dok? Yes, Miss. Kilala niyo po ba ang pasyente? Hindi po. Natagpuan lang siya ng kapatid ko sa lawa ng walang malay. Ang swerte naman niya dahil ilang oras na lang na ganun ang kalagayan niya ay maaring mamatay siya. Ngumiti na lang si Hayami. Salamat po, Dok. Sige po, maiwan ko muna kayo at may iba pa akong mga pasyente na dapat kong asikasuhin. Maaari niyo na siyang puntahan sa ward. Di na nag-aksaya ng panahon si Hayami. Nagtungo agad dito sa ward habang sumusunod sa kanya si Hiro at Mang Gregorio. Kakaibang nadarama niya noong mga oras na yon. Para bang may gumuguhit sa kanya na kumustahin ang kalagayan at masilayan ang kanyang mukha. Ang gwapo pala niya. Mukha siyang artista. Ang kanyang kutis. Maputi at makinis. Parang di siya marunong magtrabaho. Bulong ni Hayami sa sarili habang masusing pinagmamasdan si AJ. Hindi taga rito ang taong ito, anak. Sigurado ako. Si itsura pa lang ay, kung hindi ito mayaman ay, baka isa itong sikat na lalaki sa kanilang bayan. Uy, si ate. Na love at first sight sa mama. Tukso ni Hiro na ikinayamot naman ni Hayami. Loko mo. Paano ako magkakagusto sa kanya eh? Di natin lubos na kilala ang pagkatao niya. Sumbat nito. Oh, tama na yan. Nasa ospital tayo. Nakakayang may naasal yung dalawa. Pagsaway ng kanilang itay. Sorry po, itay. Si Hiro kasi nakakainis. Sabay kurot sa tagaliran ng kapatid. Aray! Tayo si ate! Tiningnan ni Mang Gregorio si Hayami upang tumigil ito sa ginagawa. Mabuti pa siguro, tay. Umuwi muna kayong dalawa ni Hiro sa bahay
Ako munang magbabantay sa kanya. Kawawa naman siya kung iwan natin siyang mag-isa rito. Okay lang ba sa'yo, anak? Opo, kaya ko naman ang sarili ko. Paniniyak nito si itay niya upang payagan ito. Mainam kung ganun, sige mauna muna kami. Babalik na lang ako mamayang gabi para samahan ka. Mungkay ni Mang Gregorio. Salamat po, tay. At nilisan na nga ni Hiro at Mang Gregorio ang hospital, habang si Hayami naman ay tahimik na nakaupo sa gilid ng kama ni AJ. Maingat nitong pinagmamasdan ang gwapo at maamong mukha ng binata. Di ko alam kung sino ka, pero di ko rin lubos maintindihan bakit nais ko na magkakilala tayo, na para bang sadyang pinagtagpo tayo ng tadhana. Darating din ang panahon na mangyayari yon. Sa ngayon ang hangad ko ay gumaling ka. Sabi nito ng malumanay para di maistorbo ang pagtulog nito. Tulad ng pangako ng itay niya ay bumalik ito kinagabihan. May dala itong ulam para kay Hayami at mga prutas para sa pasyente nila para makain ito kapag nagising na. Kinaumagahan ay nagising na nga si AJ. Nilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Nagtaka ito bigla na mapansin na nasa ospital ito. Mas lalo siyang nagulat nang makitang dalaga na nakatulog sa gilid ng kanyang kama. Nasaan kaya ako? Bakit ako andito? Pagwawala niyang tanong na ikinagising ni Hayami. Nasa ospital ka. Natagpuan ka naming walang malay sa lawak kahapon. Pag-uulat nito. Tiningnan lang siya ni AJ na blanko ang isip. Sinubukan niyang gunitain ang mga nangyari pero wala. Wala siyang maalala. Bakit wala akong alam sa nangyari sa akin? Pagwawala nito. Tumigil ka sa ginagawa mo. Baka dumugo ang sugat mo. Pagsasaway ni Hayami habang madiin na, hawakan ng kanyang kamay. Subalit patuloy pa rin si AJ sa ikinikilos nito, di alintanang sinasabi ni Hayami. Ikaw, sino ka? Hindi kita kilala. Ako si Hayami. Kapatid ko ang nakakita sa iyo ng walang malay na nakahandusay sa batuhan sa lawa. Pagkukwento nito. Anong ginawa mo sa akin? Kaming nagdala sa'yo dito sa ospital. Lumayas ka rito. Hindi kita kailangan. Tuluyan ang naubusan ng pasensya si Hayami. Loko ito ah. Ikaw na nga itong tinulungan. Ikaw pa itong mayabang. Sigaw nito na narinig naman ng paparating na doktor. Hayaan mo lang siya, miss. Nasa traumatic stage ang kanyang pag-iisip. Sa pagkakaroon niya ng sugat sa kanyang ulo ay maring nagka-amnesia siya. Paniniyak nito kay Hayami. Ganun po ba, Dok? Sige po, kayo na po ang bahala sa kanya. Niinis na kasi ako. Nilapitan ng attending physician si AJ. Gumawa ito ng mga test para malaman kung tamang hinala niya. Matapos nun ay binalingan niya si Hayami upang kausapin. Mga reactions na nakikita mo sa kanya ay normal sa mga accident victims. Ang tawag dito ay post-traumatic syndrome. Subalit sa case niya ay nakadagdag pang stress dulot ng temporary memory loss sa sanhi ng pagkabagsak niya. Pagkumpirma ng doktor kay Hayami. Ibig niyo po bang sabihin ay hindi niya naalala kung sino siya? Oo, miss. Ito ay temporary pero meaning there is a chance na bumalik pa ito given the right conditions sa kanyang kapaligiran. Anong mga conditions po yun? Pag-uusisa ni Hayami. Pictures ng mga taong dati niyang kakilala or pangalan nila o mga bagay na pagmamay-ari niya. Paliwanag ng doktor. Ibig sabihin kailangan namin i-trace kung saan siya nahulog kasi baka may mga naiwan siyang mga gamit doon. Tama ka dyan, miss. May mga tanong pa sana si Hayami subalit nagpaalam ng doktor. Ibinili na lang nito na kailangan uminom ng gamot ni AJ sa takdang oras at kapag di siya nagsuka mamayang gabi ay maaari itong i-discharge. Thank you, Doc. Sa tinura ng manggagamot ay may biglang sumagi si isip ni Hayami. Naes kasi niya na matagal pa silang magsama kaya sasabihin niya kay. Biglang natigilan siya sa kanyang pagpaplano. Hindi niya alam ang pangalan ng gwapong lalaki. Ano kayang magandang ipangalan ko sa kanya? Cardo ba? Tulad ng bida sa Ang Probinsyano? Isagani o David na kontrabida sa Batang Quiapo. Gulong-gulong isip niya nung mga oras na yon, kaya't ipinasya na lang niya na matulog na lang muna.
Nasa kasarapan siya ng tulog nang may maramdaman siyang kamay na pilit na gumigising sa kanya. Bagamat inaantok pa siya, pilit niyang ibinukha ang talukap ng kanyang mga mata upang makilala kung sinong nag-uuga sa kanya. Itay, ikaw pala. Akala ko na po kung sino. Hay naku, itong batang ito. Sino pa ba sa tingin mong dadalaw sa inyo rito? Tayo lang naman nakakaalam nandito yung lalaking yan. Nginitian niyang anak. Ano nga palang sabi ng doktor sa kondisyon niya? May amnesia daw po siya. Wala po siyang maalala. Nako, mahirap yan. Ibig sabihin matatagalan bago siya makabalik sa kanila. Dito na napangisi si Hayami at ibinulong sa kanyang itay ang balak niya. Sigurado ka ba dyan sa gagawin mo, anak? Baka ikapahamak mo yan. Itay, chance ko na po ito para magkaroon ng jowa at maranasan kung anong pakiramdam ng meron. Pagbigyan niyo na po ako. Paglalambing niya kay Mang Gregorio. Alam kasi ni Hayami na di makakatanggi ang itay niya dahil favorite siya nito. Walang nagawa si Mang Gregorio kundi tumango na lang ito. Tanda ng pagpayag sa kagustuhan ng anak nito. Salamat, itay. At niyakap niya ito ng mahigpit. May isa pa akong problema pero... Ano yun, anak? Hindi ko alam ang pangalan na ibibigay sa kanya. May session po ba kayo? Saglit na kumunot ang noo ni Mang Gregorio. Joselito na lang o Benigno. Sagot nito. Ang bantot naman, tay. Kung Alden na lang po. Tumpak, anak. Biglang sigaw ni Mang Gregorio na nagpalingon sa mga taong naroroon sa ward. Sorry po, sabi ni Hayami sabay taas ng kamay niya para sa peace sign. Singwapo mong pangalan mo. Nanggigigil niyang binulong sa natutulog na si AJ. Lingid sa kalaman na mag-amay, half awake si AJ at tumatak sa kanyang isipan ang huling salita na narinig niya. Alden. Buong gabi ay mahimbing na nakatulog si AJ na ngayon ay kilala na sa pangalang Alden. Dahil hindi mo lang siya nagsuka nung nag-rounds kinaumagahan ng doktor niya ay pinirmahan na nito ang discharge notice niya. Masaya na sana si Hayami. Sa wakas ay may uwi niya na ang kanyang peking jowa, ngunit may isang problema na bumabagabag sa kanya. Saan ako kukuha ng pambayad sa hospital's bills niya? Hindi naman kami mayaman. Lord, sana ay matulungan mo ako. Nais ko lang naman na maalagaan si Alden. Sa palagay ko po ay mahal ko na siya. They say, God is great all the time. At yun ngang nangyari. Hindi inaasahan ni Hayami ang sasabihin ng itay Gregorio niya pagdating nito. Itay, sabi ng doktor pwede na daw ilabas ng hospital si Alden. Pagbabalita nito kay Mang Gregorio. Okay na sana, kaso may isa pa tayong problema. Ano yun, anak? Tanong ng kanyang itay. Wala po tayo pambayad sa hospital bills niya. Kapag nagtagal naman siya rito ay mas lalong lalaki yun. Yun ba? Haha, nagawan ko na ng paraan kanina. Pagmabalaki nito sa anak. Saan po kayo kumuha ng pera? Nang puwi na ako ng bahay ay nakasalubong ko si Kapitan. Nung natanong niya saan ako galing ay ikwento ko ang tungkol kay Alden. Sinabi niya sa akin na ilapit ko daw kaso niya sa DSWD at makakahinga ako ng tulong. Siyempre kailangan ko daw na ipablatter yung sa pulis at sa barangay. Sa madaling salita, binigyan ako ng DSWD ng malaking halaga para sa pagpapa-ospital niya at dahil tinulungan natin siya ay may pabuya din tayo. Talaga tay? Paniniyak ni Hayami. Oo anak, ito nga dala ko ng pera. Inabot ni Mang Gregorio sa anak ang envelope na naglalaman ng pera. Nang binalingan ni Hayami ay nanlaki ang mga mata nito. Sa labis na tuway, napatalo nito at niyakap ng mahigpit ang kanyang itay. Naalala niya ang dasal niya sa Panginoon. Alam niya na siya ang may gawa ng lahat upang matulungan sila. Salamat Panginoon. Salamat po. Ibinilin muna ni Hayami si Alden si itay nito. Agad-agad na nagtungo sa billing section ng hospital para alamin kung magkaanong babayaran nila. Natuwa siya sa nalaman sapagkat malaking halaga pang naiwan sa kanila. Sapat na halaga para makabili sila ng gamot niya at ng makakainin nila sa susunod na mga araw. Yan ang ngang naiuwi ni Hayami si Alden sa kanilang bahay. Dito ba ako nakatira? Usisa niya kay Hayami. Hindi, pero dito ang bahay namin.
Sagot niya rito. Ikaw sino ka? Bakit mo ako dinala rito at bakit ganun mo lang ako alagaan? Siyempre boyfriend kita, dapat lang na andito ka lagi sa tabi ko. Tinignan ni Alden si Hayami na parabang nahiwagaan sa sinasabi nito. Dahil wala siyang naalala sa kanyang nakaraan ay naniwala na lang ito. Lumipas ang mga araw ay naging maigi pa ang lagay ni Alden. Magana na siyang kumain at laging sumasamang mamasyal sa pataniman ng mangga. Alam mo Alden, matagal na tayong magjowa. Kwento ni Hayami. Talaga? Nga ilang taon na? Tanong nito habang nakahiga sila sa damuhan sa may silong ng punong mangga. Napaisip si Hayami sa isasagot niya. Dapat ay lumabas na kapanipaniwala ito. Magwa8 taon na mahal. Saan naman tayo nagkakilala? Mahilig ka kasing maglaro ng basketball noon at isa ako sa mga avid fans mo. Nagulat si Hayami sa sumunod na ginawa ni Alden. Bigla na nga itong bumangon sa pagkakahiga at niyakap niya ito. Alden? Alden? Ano yun, mahal? Gano'n mo ako kamahal? Mahal na mahal. Hinalikan niya sa lips si Hayami habang yakap-yakap niya ito ng mahigpit. Mula noon ay pakiramdam niya ay di na sila nagpapanggap na jowa niya si Alden. Dahan-dahan na kasing nahulog ang loob niya rito. Araw-araw ay unti-unting nababawi ng kasintahan ng lakas nito. Sa tulong naman niya ay bumabalik ang alaala nito na inakala niya ay totoo. Mahal kita Alden. Hindi ko talaga kakayanin pag nawala ka sa buhay ko. I wish na I was a part of your past na kapag nagising ng iyong alaalay, bahagi pa rin ako nito. Sino ba naman ang hindi mahulog ang loob kay Alden? Bukod kasi sa gwapo ito, mukhang artistahin ay malambing at mapagmahal pa ito. Minsan nga'y ginulat niya si Hayami. Itay! Itay! Nawawala po si Alden! Takot na sigaw ni Hayami. Ha? Saan yun nagpunta? Wala naman alam na pasyalan yun kundi sa manggahan at sa lawa. Oo. Maring nasa lawa yun. Sagot ni Hayami sa kanyang itay. Sige po. Punta lang po ako saglit ng lawa at baka andun nga po siya. Ang pag-aalinlangang humangos ito para makita ang kanyang boyfriend na noon ay tahimik na nakaupo sa isang batuhan na para bang may malalim na iniisip. Pinag-alala mo naman ako mahal. Di ka man lang nagpaalam na pupunta ka rito. Sorry mahal. I just felt the urge kasi na magtungo rito. Para kasing may bumulong sa utak ko na pumunta sa lawa. Sigurado ka ba? Oo mahal, isang boses ang narinig ko. Nahintakutan si Hayami sa mga sinabi ni Alden. Dumating na bang oras na magkakahiwalay na sila? Sana'y huwag muna. Ngayon pa na natutunin niyo na itong mahalin. Nasaan ang Sir AJ mo? Bakit di mo siya kasama pabalik ng Maynila? Pabulyaw na tanong ni Doña Margaret sa assistant nitong si Hinar. Senyorita, nagpaiwan po si Sir AJ kasi may asikasuhin po sila ni Engineer Basa. Ano pang kailangan niyang gawin doon? Hindi bang paalam niya ay groundbreaking lang dadaluhan niya? Strictly confidential daw po. Kaya wala po talaga akong ideya kung ano yon, senyorita. Ay, umalis ka na lang sa harapan ko. Mga wala kayong kwenta. Sigaw niya na dumagundong sa buong mansyon. Ang laki-laki ng binayad namin sa inyo upang bantayan ang aming anak na si Adrian. Ay palpak pa kayo. Nasa ganitong pagwawala si Doña Margaret nang madata nito ng butihin niyang asawang si Don Carlos. Anong kaguluhan nito? Carlos, nawawalang anak natin si Adrian. Ito namang assistant niya ay walang nagawa. Totoo ba ito, Hinar? Tanong ni Don Carlos. Opo, senyorito. Sinabi kasi ni Engineer Basa na urgent ang kanilang gagawin at kailangang magpaiwan si Sir AJ. Paglalahad ni Hinar na may halong takot at kaba. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Yes, Don Carlos. Si Sir AJ po mismo ang nagsabi sa akin. Kano naman pala, Margaret. Huwag ka masyadong worried. Malaki ng anak mo at alam niya ng ginagawa niya. Paniniyak ni Don sa kanyang kabiyak. Paano na yung pagkikita nila ni Audrey? Padating na daw siya sa katapusan ng buwan.
balita sa akin ni Mari. Saka mo na alalahanin yan kapag malapit ng Petsay. Wala pa si Adrian natin. Sige, kapag di bumalik si Adrian natin in time for their meeting with Audrey at mga magulang niya, ikaw ang sisisihin ko. Sigaw nito sa asawa. Bahala ka na nga sa buhay mo. Galit na sagot ni Don Carlos. At tuluyan niya nang iniwanan ang ina ni AJ upang makipaglaro ng golf sa kanyang kumpare. Hiner, halika. Sumama ka na rin sa akin. Maglaro ka na rin ng golf. Suwesyon nito sa assistant ni AJ. Pero hindi po ako marunong maglaro, senyor. Pagtanggi nito. Ay nako, madali mo lang matututunan nito. Ako bahala sa'yo. Basta sundan mo lang paggagawa ko. Sumama ka na at nang makaiwas ka sa bungangera mong senyorita. Dagdag pa ng Don na may kasama pang malakas na halakhak. Narinig ko yon, Carlos. Narinig ko yon, sabi ni Doña Margaret. Abay, sisirain mo pa ako ngayon sa assistant ng anak mo. Sinenyasan ni Don Carlos si Hiner upang dali-dali na silang umalis. Nakagawian na kasi ng Don na isama ito sa kanyang mga lakad pag wala doon si AJ. Same age lang kasi ang dalawa at may pagkakahawig. Umipas ang ilang linggo ay wala pa ni anino ni AJ ang nakita ng kanyang magulang. Nagsimula ng mag-alala ang mga ito. Ano na kayang nangyari kay Adrian? Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Usisa ni Don Carlos kay Hiner. Isang araw na matsyempohan niya itong nakaupo sa kanyang opisina. Hiner kasi is not only an assistant to AJ. Gusto niya anytime ay matatawag niya ito kung may kailangan siyang paggawa. Hindi siya matatawag na utusan sapagkat mataas ang kanyang pinag-aralan sa isang sikat na universidad dito sa Maynila. His job is purely administrative. Siya lang naman kasi ang tagasulat ng mga memo at iba't ibang dokumento ni AJ. So, dahil binata pa ay stay in na siya sa mansyon at may sarili na itong opisina adjacent sa sariling opisina ng kanyang amo. Nung araw na yun ay bigla na lang siyang tinawagan ni Sir AJ niya. Ikwento nito ang nangyari sa kanya at kung paano siya iniligtas ng isang magandang dalaga kasamang kapatid nito at ama nila. Inilad niyang nagustuhan niyang buhay probinsya at baka matatagalan bago siya makabalik ng Maynila. Sir AJ, aburido ng daddy niyo. Umuwi ka na rito. Pabulong niyang sagot sa amo niya. Hayaan mo sila. They deserve all the stress that they are getting right now. Matapos nila akong pag-aralin ay gusto nila na silang laging nasusunod sa mga affairs sa buhay ko. Inis na wika niya habang kausap niya ang assistant sa telepono. Gumawa ka na lang ng dahilan bakit nawawala ako. Nawala na lang sa kabilang linya ang kanyang boss. Ano kayang gagawin niya para di sila tuluyang mabuking ni Don Carlos at Doña Margaret niya? Niisip na lang niyang tawagan si Engineer Basa at nilahad niya rito ang plano ni AJ. Pumayag naman ito nang sabihin niya na magpapanggap na kasama niya si Sir AJ nila kahit di naman totoo. Bagong araw na tinawagan ni Adrian si Hiner gamit ang telepono sa bayan ay matagal na palang bumalik ang alaala nito. Siya dahil sa pagmamahal at pag-aaruga na ipinakita ni Hayami sa kanya. Dahil dun ay napamana siya sa babaeng nagligtas sa kanya kaya minabuti na lang niyang sakyan ang pagpapanggap nito. He has fallen deeply in love with Hayami at para mapatunayan na tapat ito sa kanya ay naisipan niyang subukan ito. This is the reason bakit minabuti muna niyang manatili sa probinsya nila. Mahal, nakabili ka na ba ng mga prutas? Tanong ni Hayami sa kanya. Oo mahal, ito na nga at bitbit ko na. Pagmamalaki niya rito. Gumagaling ka na ata sa pamimili ah. Ilang beses pa lang kitang nadadala rito sa bayan ay ang dami mo nang alam gawin. All thanks to you, mahal. Hinalikan niya ito sa pisngi at niyakap ng mahigpit. Habang naglalakad ito ay nagkwento siya sa kanyang girlfriend. Mahal, alam mo, may napanaginipan ako kagabi. Pagsisimula niya. Ano naman yun? Para daw akong nasa isang bahay kubo, tapos kasama kong kumakain ng almusal ang aking nakababatang kapatid at ang aking mga magulang. Tapos, masaya-masaya daw kami na nagtatawanan. Pakiramdam ko nga silang aking tunay na pamilya. Anong ibig mong sabihin, mahal? Tanong ni Hayami na may tanda ng pagkabahala.
Nararamdaman ko kasi sa aking panaginip na ako ay pinanganak sa isang mahirap na pamilya. Magsasaka lang aking ama at aking inay, isang hamak na may bahay. Pagpapatuloy nito. Sigurado ka ba dyan? Oo, sapagkat deep down dito sa puso ko ay ramdam ko na mahal ko sila. Takot ang biglang dumaloy sa katauhan ni Hayami. Hindi kaya totoo na mahirap lang si Alden? Bakit mahal? Kapag nalaman mo ba na mahirap lang ako ay hiwalayin mo na ako? Pagtatanong nito sa kasintahan nito na para bang sinusubok niya ito. Mamahalin pa rin kita, Alden. Share my one and only. Hindi mahalaga sa akin kung mayaman ka o mahirap man. Ang mahalaga ay mahal mo ako at mahal kita. Sa sagot na yun ni Hayami ay napatunayan ni AJ kung gaano siya kamahal nito. He was suddenly speechless. Oh, bakit bigla kang napatulala dyan? Paninita ni Hayami sa kasama. Wala. May naalala lang ako. Pagtatanggol nito sa kanyang sarili. Okay then, umuwi na tayo kung ganun. Magkahawak kamay na naglakad ang dalawa patungo sa paradahan ng tricycle. Yun lang kasing means of transportation doon. Ilang sandali lang ay nasa bahay na ang magkasintahan. Sige mahal, magpahinga ka muna dyan kasi napagod ka kanina. Magluluto ako ng hapunan natin. Pauwi na rin si Hiro mula sa paaralan at si Inay at Itay mula sa manggahan. At sigurado ako ay gutom na gutom ng mga yun pagdating nila. Utos ni Hayami. Nahiga na nga si Alden sa sofa na yari sa kawayan. Bagamat matigas ito ay nasanay na rin ang likod niya. Maya't maya lang ay narinig na ang maingay na bunganga ni Hiro. Agad-agad itong nanaog ng bahay. Halatang hapong-hapo sa maghapong pag-aaral at paglalaro sa paaralan. Hello Kuya Alden, kamusta ka na? Okay lang naman ako, Hiro. Ikaw, kamusta ang araw mo sa eskwela? Hindi masaya, kuya. Napagalitan ako ng guro ko. At bakit ka naman napagalitan ng guro mo? Inis na pag-uusisa ni Hayami. Siguro may ginawa kang kalokohan o bagsak sa quiz. Nakalimutan ko po kasing gawin ang assignment ko, kaya yun pinagsabihan niya ako. Pagkukwento nito sa dalawa. Lagot ka kapag nalaman ni Itay at Itay ito. Ayaw na ayaw pa naman nila na nagagalit ang mga guro mo. Hayaan mo na, mahal. Ako na bahala sa guro niya. Bibila namin siya ng mamahaling chocolates bukas at ireregalo yun ni Hiro sa kanya. Aber, saan ka naman kukuha ng pambibili? Paninita ni Hayami. Natigilan bigla si AJ. Hindi niya akalain na masasabi niya yun. Ganun kasi ang laging ginagawa ng mami noong nag-aaral pa siya sa tuwing may nagagalit na guro niya sa kanya. Oh, bakit di ka makasagot, mahal? Siyempre si Hiro ang magbabayad. Pabiro nitong sagot para di makahalata si Hayami sa tunay niyang pagkatao. Ha? Naku, huwag na lang kuya. Di bali nang maparusahan ako ni na Inay at Itay kaysa mabawasan ng iniipon ko sa aking alkansya. Ano yung pinag-uusapan niyo? Paninita ni Mang Gregorio. Mano po, Itay? Paggalang ni AJ sa Itay ni Hayami. Wala po, nagbibiro lang kami ni Kuya Alden. Di ba kuya? Opo, Itay. Maigi kung ganon. Hayami, ipagtimpla mo nga ako ng kape, anak. Utos nito sa kanyang paboritong anak na babae. Susunod po, Itay. Matapos niyang lagyan ng kape at asukal ang tasa ng kanyang itayay, napopo ito sa bangko sa tabi ng hapagkainan nila. Napapaisip kasi siya sa pagkatao ni Alden. Kailan lang ay nagsasabi ito na napanaginipan niya na mahirap siya. Ngayon ay ang lakas ng loob na pagmungkahi sa kapatid na bibilan daw niya ang guro nito ng mamahalin na chocolate. Sino ba talaga siya? Isa lang pwede kong gawin. Kailangan ko talagang pumunta sa lugar kung saan namin siya natagpuan. Doon ay bari ako makahanap ng bakas ukol sa pagkatao niya. Bulong niya sa kanyang sarili. Matagal na panahon na yun pero maaring andun pang naiwan niyang gamit. Dagdag pa niya. Para di mahalata ng kanyang mga kasama sa bahay ay lumabas na ito mula sa kusina, dalang kape ng Itay niya. Ito na pong kape niyo, Itay. Salamat, anak. Siya nga pala, Alden. Ngayon na unti-unti nang bumabalik ang alaala mo. May ideya ka na ba kung saan ka nakatira? At anong uri ng pamilya meron ka? Mahirap ba o mayaman?
Pagbaling ni Mang Gregorio sa kasintahan ng anak. Buti at natanong niyo yan, Mang Gregorio. Kanina lang po ay kwento ko kay Hayami ang tungkol sa panaginip ko. Inilahad niya yon ng walang labis at kulang tulad ng pagkakasabi niya kay Hayami. Ibig mo bang sabihin ay mahirap ka din katulad namin? Maaari po, Mang Gregorio. Ang hirap atang paniwalaan yun, iho. Unang-unay, mistiso ka. Ngayon lang kasi ako nakakita ng mahirap na ganyan ang kutis. Pangalawa, walang kalyo iyong mga kamay. Palatandaan na di ka batak sa mabibigat na trabaho. Subalit yun po ang nasa panaginip ko. Pilit niyang sinasabi sa matanda. Ganito na lang, bukas ay sumama ka sa akin sa manggahan. May mga gagawin tayo at doon natin mapapatunayan kung galing ka nga sa mahirap na pamilya. Sige po, Mang Gregorio. Sa kanyang isip ay nag-aalala si AJ. Dito na ata siya mabubuking ni Hayami at ng pamilya nito. Parang mas maigi pa na umamin na siya sa kasintahan habang maaga pa. Sigurado kasing hiwalayin siya nito kapag nalaman niyang nagbabalat kayo siya. Matapos maghapunan ng dumating inay ni Hayami at Hiro ay natulog ng mag-anak. Maagang pupunta kasi ng manggahan si Mang Gregorio at Alden kinaumagahan. Asa ng anak mo, Carlos? Ilang araw ay nakatakda ng pumunta rito si Audrey at ang pamilya niya. Nag-aalalang sambit ni Doña Margaret. Hiner, di pa tumatawag ang Sir AJ mo? Hindi pa po, Senior Carlos. May nangyari na atang masama sa kanya. Dati-rati kasi ay nagpaparamdam yun agad kapag naisipan niyang magbakasyon ng matagal. Hayaan niyo po, susubukan ko po siyang i-contact sa smartphone niya. Baka po kasi busy lang yun sa ginagawa nila ni Engineer Basa. Salamat, Hiner. Sana'y makausap mo siya at nang maibsan naman ang worries namin ukol sa kalagayan niya. Sinusubukan ni Hiner na i-contact ang amo nito, ngunit ang tanging nakukuha lang niya ay ang makatagang, "The number you dialed is out of coverage area. Please try again later." Naisama niyang tulungan ang mga magulang ni AJ hanggang doon na lang ang abot ng kanyang makakaya. Maagang maagay, gising na si AJ na nagpapanggap na si Alden. Nagtimpla na ito ng kape niya at tahimik na nakaupo sa may labas ng bahay ni Hayami. Nagmumuni ito kung ano ang kanyang gagawin. Sa araw na yun kasi ay susubukan siya ni Mang Gregorio. Wala namang masamang intensyon ng matanda. Ang tanging nais lang nito ay ang malaman ni Alden kung saan siya nanggaling. Handa ka na ba, iho? Isang malumanay na boses ang narinig ni Alden mula sa kanyang likuran. Si Mang Gregorio pala, gising na rin ito at marahang hinahalo ang mainit na tasa ng kape na hawak nito. Kayo po pala, Mang Gregorio. Sagot niya. Oo naman po, ito nga't nagpapakondisyon na ako. Sabay taas niya ng tasa ng kape na hawak niya. Di ko alam na mahilig ka pala sa kape. Usisa ng matanda. Dati pa po. Ito po kasi ang karaniwang ginagawa ko pagkagising at bago magtrabaho. Trabaho? Ibig sabihin may trabaho ka dati? Opo, isa pa ako sa mga nagbebenta ng taho sa umaga. Pagbabalat kayo niya. Nako, isang taho sa buborito kong kainin. Pagmamalaki ng itay ni Hayami. Maalala mo ba saan mo kinukuha ang binibenta mo? Ang pagkakaalam ko po ay sa Quezon City, sa May Libis. Masarap ang kwentuhan ng dalawa, kaya di nila namalaya na nasa kusina na si Hayami at naghanda na ito ng almusal. Naghiwa muna ito ng sariwang kamatis, tapos nanay bawang para sa sinigang. Nagprito na rin siya ng itlog at tuyo. Bigat ang niluto niyang almusal sapagkat alam niya na mapapagod sa araw na yon ang kanyang mahal. Ilang minuto pa at tinawag niya na si Mang Gregorio, Alden, Hiro at Aling Clara para kumain ng agahan. Kumusta ang tulog mo, mahal? Pag-uusisa nito kay Alden. Okay lang naman. Sagot nito. Handa ka na ba para mamaya? Oo, handang-handa na yan. Paniniguro ni Mang Gregorio. Ikaw atang nababahala eh. Biro pa nito. Siyempre naman itay, kasintahan ko kasi si Alden mamaya kung mapaano na naman siya. Hindi ko kakayanin. Wika ni Hayami. Tumawa na lamang ng pagkalakas-lakas si Mang Gregorio upang mawalang tensyon sa pagkainan. Anak, huwag kang mag-alala. Sitay mo ang bahala kay Alden.
Paniniyak ni Aling Clara noon na nakataas pang paa na kumakain ng tuyo. Lumabas ng itay niya matapos mag-agahan. Nagtungo na ito sa shed para kunin ang itak at iba pang kagamitan para sa pagpuputol ng kawayan at pamimitas ng mangga. Makaraan ng ilang minuto ay tinawag na nito si Alden. Agad namang tumalima si Alden at sumunod dito sa kanya para sumakay sa kariton. Lingid sa kalaman nila ay sumunod si Hayami. Tahimik itong naglakad para di nila mahalata. Ang una nating gagawin, Alden, ay magputol ng kawayan, sabi ni Mang Gregorio. Ipapakita ko muna sa iyo kung paano ito gagawin tapos ikaw ay ang susunod na. Utos nito kay Alden. Sige po, naintindihan ko po, sagot nito. Nagsimula ng magputol ng kawayan si Mang Gregorio. Nang makarami na ito ay inabot niyang itak kay Alden. Nung una ay nahirapan si Alden, bahagya pang dumulas ang itak na siya namang ikinabahala ni Hayami na nanonood sa di kalayuan. Mag-ingat ka, Alden, matalas ang itak na gamit natin, pagpapaalala ni Mang Gregorio. Ilang saglit ang lumipas at hapong-hapon na si Alden. Nagpapakita na dito sanay sa ganung trabaho. Ang anak mahirap kasi ay batak sa trabaho. Gaano man ito kahirap ay di agad mapapagod. Sa may manggahan naman tayo ngayon, Alden, pagyaya ng matanda. Opo, Mang Gregorio. Sumunod dito at tulad ng dati ay pinanood muna niyang ginagawa ng tatay ni Hayami. Ikaw naman ngayon ang umakyat at magpitas ng mangga. Utos sa kanya. Agad itong umakyat ng mangga, subalit pagdating sa bandang taas ay mapapansin na parang takot na takot ito. Sinubukan niya itong itago kay Mang Gregorio pero sa mata ni Hayami ay hindi. Mali hatang panaginip ng mahal ko. Hindi siya anak mahirap, bulong ni Hayami sa kanyang sarili habang patuloy itong nagkukubli sa puno ng mangga malapit sa inakyat ng boyfriend niya. Ngunit kung hindi siya anak ng mahirap, sa makatuwid ay galing siya sa mayamang pamilya. Hayaan ko na lang muna silang matapos. Pupuntahan ko muna ang lugar sa lawa kung saan namin siya natagpuan. Baka doon ay makakakuha ko ng sapat na kasagutan, niisip niya habang pinapanood si Alden. Andito na rin lang ako ay di ko naaksayin ng oras. Umalis na nga si Hayami. Dumaan siya sa kabilang damuhan para di siya mapansin ng dalawa. Maya't maya lang ay nasa may lawa na ito. Dito siya nakita ni Hiro. Ayon sa kanyang kwento, kung ganun ay maaring nahulog siya mula sa gilid ng talon. Pag-uobserba nito, pagkasabi niya ay hinahanap niya na ang daan patungo sa itaas. Dumaan ng ilang minuto bago niya ito natagpuan sapagkat natatakpan nito ng mayayabong na halamang ligaw. Maingat niyang tinahak ang mabatong daan, madulas kasi ito. Nang marating niyang tutok nito ay nagulat siya sa nakita. Sa di kalayuan kasi ay may natanaw siyang isang maliit na tent, yung karaniwang ginagamit ng mga taong umaakyat sa bundok sungay. Agad niya itong nilapitan nang walang pag-aalinlangan. Kanino kaya ito? Mukhang mamahalin at di pa masyadong nagagamit, bulong niya. Matyaga niyang hinalungkat ang loob nito. Nagbabakas sakali siya na may matatagpuan siyang mga bagay na magpapatunay sa pagkakakailanlan ng may-ari. Sa kasamang palad ay wala siyang nakita. Imposible namang walang nagmamay-ari nito. At basta nalang iniwan dito. Mamahalin ito, walang ganitong tent ang mabibili mo dito sa aming bayan. Kung akong tatanungin ay sasabihin ko na mayaman ang gumamit ng tent. Aalis na sana siya nang mapansin niya ang mga yapak sa lupa. Galing ito sa direksyon mga ilang metros pababa ng bahagyang yon ng bundok tungo sa malawak na damuhan. Mga yapak. Natuyo ng mga ito pero parang galing ito sa taong maaring nagmamayari ng tent na ito. Paniniyak niya. Susundan ko ito at baka may makita pa akong palatandaan. Ginawa nga niya iyon. Isa na namang bagay ang natamaan niya sa di kalayuan. Ang jeep ni AJ. Jeep? Jeep? Bakit may sasakyang ganito rito? Walang jeep ang napadpad rito sa aming lugar. Maring ito ang sinakyan ng hinahanap kong tao. Maingat niya itong nilapitan. Nag-aalangan kasi ito na baka masamang loob ang gumamit nito. Ang matiyak niya na wala na isang taong nasa paligid ay hinalugog niya ang loob nito. Doon na siya nakatagpo ng isang bagay na ikinagulat niya. ID at mga papeles. Nanginginig niyang sambit.
Dahan-dahan niyang binuklat ang papeles at tiningnan ang larawan at pangalan ng nakalagay sa ID. Adrian Jose Cervantes. Mahina nitong sambit. Si Alden nga ito. Ang tunay na pangalan niya ay Adrian Jose Cervantes. Hindi ako pwede magkamali. Napatunayan niya sa mga sandali na yon ang tunay na pagkatao ng kanyang kasintahan. Mayaman pala ito. Mayamang mayaman. Isa siyang bilyonaryo na nakatira sa Maynila. Bagamat nagulat siya sa natuklasan ay, minabuti niyang kalmahin ang sarili. Alam naman kasi niya na di kasalanan ni Alden ang mga sinabi. Nahulog ito sa talon at nawala ng ulirat. Nagka-amnesia si Alden, kaya anuman ang hakahaka niya ukol sa pagkatao niya ay maaring tama, umali ito at wala siya ni kasalanan. Hinakot ni Hayami ang mapapeles at dili-dali itong bumalik sa manggahan. Ngayon ay alam niya na ang tunay na pagkakailanlan ng kasintahan. Ang malaki nga lang na palaisipan sa kanya ay kung mamahalin pa ba siya nito kapag nalaman nito ang katotohanan. Mas makabubuti na itago ko na lang munang nalaman ko. Suwesyon niya. Sigurado ako na magbabagong paningin niya sa akin kapag alam niya na kung sino siya talaga. Subalit di kaya ikigalit ang paglihim ko ng kanyang pagkatao. Para ko kasi siyang niloloko kapag ginawa ko ito. Sa totoo lang ay, alam na ni Alden kung sino siya talaga. Wala namang katuturan ng pagtatago niya ng kanyang nalaman ngayon, ngunit hindi yun alam ni Hayami. Minabuti na lamang niyang dumiretso sa bahay nila nang sa gayon ay magkakaroon siya ng sapat na panahon na makapag-isip na mabuti sa susunod niyang hakbang. Ate Hayami! Ate Hayami! Saan ka po galing? Salubong sa kanya ng nakababatang kapatid. Ha? Namasyal lang ako sa may kakawayan. Nagpahangin. We, hindi ako naniniwala. Sinundan mo sina Ite at Kuya Alden, no? Pangiinis ni Hiro. Huwag kang makulit dyan. Masungit yung sagot rito. Nagulat tuloy si Hiro sa inasal ng kanyang ate. Di naman ito ganun dati. Bakit ganun si ate inay? Bali nito kay Aling Clara na noon ay nagpapakain ng manok sa bakuran. Makulit ka kasi. Alam mo nang aburido yung ate mo sa kalagayan ng kanyang kasintahan ay nakuha mo pang inisin siya. Yan tuloy ang napala mo. Nagtataka lang po ako. Sige na nga, maglalaro na lang ako rito. Sabay kuha niya ng kanyang malaruan. Saan kaya galing sa Hayami? At ganoon na lamang ang reaksyon niya kay Hiro. Masayahin ang batang yan. Subalit simula nang dumating si Alden sa kanyang buhay ay nagbago na siya. Sambit ni Aling Clara sa kanyang sarili. Mas makabubuti na ata na mawala na si Alden sa buhay niya. Dagdag nito. Nagmukmuk na lang sa loob ng kwarto si Hayami. Gulong-gulo kasi ang isip at damdamin niya ng mga oras na yon. Mahal na mahal niya kasi si Alden. Natutunan niya na itong bigyang halaga sa buhay niya. Kapag nawala ito ay di niya kakayanin. At higit sa lahat ay may nangyari na sa kanila. Minsang naabutan sila ng ulan. Sa may manggahan ay naisuko niya na sa kasintahan ng kanyang pagkababae. Panginoon, huwag niyo naman pong hayaan na mawala siya sa buhay ko. Tatanggapin kong lahat ibibigay mo sa akin na pagsubok basta po ang kapalitay. Si Alden. Tahimik na dasal nito habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Hapon na nang bumalik si Mang Gregorio at Alden. Nagtatawanan ang dalawa, masayang masaya. Dako, iho. Napatunayan ko na ngayon na, bagamat hindi ka tunay na anak ng mahirap ay, may puso ka naman para sa mahirap. Sabi ng matanda. Totoo yun, Mang Gregorio. Ako rin ay, parang nabunutan ng tinik sa nalaman ko. Tugon ni Alden. Mabuti na yung maideya ka ukol sa pagkatao mo. Hayaan mo unti-unti ay, babalik ka rin yan. Magtiwala ka lang lagi sa taas. Tumango na lang si Alden sapagkat alam naman niya kung sino siya. Pilit lang niya itong inililihim sa kanila dahil mahal na mahal niya si Hayami at ayaw niyang mawala ito sa buhay niya. Napatunayan niya na kasi na ang habol ni Hayami sa isang lalaki ay hindi ang kayamanan nito, bagkus ay ang pagkatao nito. Anak, Hayami, asan ka? Tawag ni Mang Gregorio sa paborito niyang anak. Andito na kami ng kasintahan mo. Baka naman maaari mo kaming ipagtimpla ng kape. Naalimpungatan si Hayami sa narinig. Lalo tuloy siyang naaburido.
Opo tay, saglit lang po at mag-aayos po ako. Nakatulog po kasi ako. Pagdadahilan nito para magkaroon siya ng sapat na panahon na pahira ng maluha na dumalig sa kanyang mga larosas na pisngi. Ilang saglit lang ay lumabas na ito ng kwarto niya. Dumiretso ito sa kusina. Di man lang binabati ang kasintahan at itay nito na noon ay abalang nakaupo at nagkukwentuhan sa may sala. Mahirap na kasi nang papansin nilang kanyang hitsura at baka kung ano-ano pang usisain nila sa kanya, lalong-lalo na ang kanyang itay na minsan ay makulit tulad ni Hiro. Andyan ka na pala, asawa ko, wika ni Aling Clara. Oo, maaga kami kasi natapos ni Alden, kaya't umuwi na kami. Sagot ni Mang Gregorio. Nagkausap na ba kayo ng anak mong si Hayami? Hindi pa, pero inutusan ko siya na magtimpla ng kape. Bakit, may problema ba ang anak mo? Wala naman, napansin ko lang kasi na pag uwi niya masungit ito. Paglalahad ni Aling Clara. Totoo yun, itay. Pagpapatotoo ni Hiro. Baka naman makulit ka lang, patawang sabi ni Mang Gregorio. Nabahala si Alden o Ajig sa kanyang narinig. Hindi kaya ganun si Hayani ay dahil may natuklasan nito. Dapat pala ay inunya niya munang pupunta sa kinaroroonan ng magamit niya at sasakyan. Baka kasi may magkamaling mapadpad doon at matuklasan nila ang kanyang pagkatao na pinakaiingatan pa naman niya na di malaman ni Hayami. Mang Gregorio, labas mo muna ako saglit. Bigla niyang paalam sa matanda. Tapsilim na iho, saan ka pupunta? Paninita nito. Magpapahangin lang po. Sige, huwag ka nang lumayo. Ipinagtimpla ka pa naman ng kape ng kasintahan mo. Baka hanapin ka nun. Okay po. Nagtungo muna sa may manukan si Alden. Mag-iisip muna ito. Hindi niya kasi alam ang isasagot. Sakaling kumprontahin siya ni Hayami ukol sa kanyang lihim. Baka maging sanhi pa ito ng kanilang pagtatampuhan na maaring mauwi sa hiwalayan. Nakausap mo na ba si Sir AJ mo, Hiner? Pagtatanong ni Don Carlos. Nahirapan ba ako matawagan siya? Sagot nito. Akala ko ba'y nasa may project site lang siya? Tama po, kaso nasa gitna po yun ng kabundukan. Maring mahina po ang signal doon. Pangangatwiran niya. Ngayong araw na ito ay dapat makausap mo na siya. Bukas ay nandito ng pamilya ni Audrey. Nakakahiya. Pabulian na sabi nito. Opo, senyor. Paniniguro nito. Iyan lang ang sagot mo sa akin. May tinatago ka ba? Halatang nagdududa ng Don. Sa kanyang pagmumukay, maaninag ang puot at pagkayamot. Sino nga ba naman ang di mababahala kung nawawala ang unikuihin niya at dahil doon ay maring maonsyumi ang business deal nila sa pamilya ni Audrey? Wala po. Siguraduhin mo lang kundi ay malilintikan ka sa akin. Nasa ganong pagtatalo ang dalawa nang bigla na lang hinawakan din Don Carlos ang kanyang dibdib. Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Mga huling salitang nasabi niya bago ito tuluyang nawala ng malay at bumagsak sa sofa kung saan siya nakaupo. Tulong! Tulong! Palaw ni Hiner. Inatake sa puso si Don Carlos. Tumawag kayo ng ambulansya, dali! Utos nito sa mga maid na dumating. Anong nangyari? Anong nangyari sa asawa ko? Tanong ni Doña Margaret. Nahimatay po siya, ma'am. Hindi na po ata niya kinaya ang stress dulot ng pagwala ni Sir AJ. Paliwanag ni Hiner. Ilang minuto pa ay dumating ng ambulansya. Dinala ang Don sa pinakamalapit na ospital, isang private hospital na eksklusibo para sa mayayamang angkan tulad nila. Magagaling ang mga doktor doon, kaya agad na nilapatan ito ng lunas ang daddy ni AJ. Inilipat na ng private room si Don Carlos matapos maagapan ang kanyang kalagayan. Stable na pong kondisyon ni Don Carlos. Mabuti na lang po at agad niyo siyang nadala dito. Anunsyo ng attending physician kay Doña Margaret na halatang alalang-alala sa kalagayan ng asawa. Dati na kasing na heart bypass ang asawa niya at alam niya na isa pang malubhang atake nito sa puso ay maaring ikamatay na nito. Salamat naman po kung ganun, Doc. Pasasalamat niya. He is on the road to recovery. Iwasan na lang ni Don Carlos ang too much stress and he needs to get enough sleep to avoid this from happening again.
Mahigpit na bilin nito kay Doña Margaret. Narinig mo ba yun, Hiner? Yes, senyora. Ngayon din po ay susubukan ko ling i-contact si Sir AJ para ibalitang nangyari kay Don Carlos at hikayatin na umuwi na ito. Paniniguro nito sa kanyang among babae. Kinabukasan ay nagpaalam si Alden na pupunta ng bayan kay Mang Gregorio at Aling Clara. Idinahilan niya na may bibisitahin siya subalit ang tutuway tatawagan niya si Hiner para mangamusta. Sigurado ka ba na kaya mo nang mag-isang pumunta ng bayan? Tanong ni Aling Clara. Palagay ko ay alam ko naman po. Tugon niya. Mas maigi siguro na samahan ka pa ni Hayami at Hiro. May papabili rin kasi ako sa kanila para sa iluluto kong kakanin. Sige po, Aling Clara. Tatanggi sana ito ngunit naisip nito na baka pagdudahan siya ng ina ng kasintahan. Nakakalata na kasi ang mga ito na nagbabalat kayo lamang siya na may amnesia. Lalong-lalo na si Hayani na ilang araw na ring di siya kinikibo. Kuya Alden, bilan mo naman ako ng ice cream. Paglalambing ni Hiro sa kanya. Anong flavor ang gusto mo? Tanong nito. Cookies and cream kuya, masarap kasi yon. Okay, kumuha ka na at babayaran ko mamaya. Ikaw mahal, anong gusto mong bilhin? Usisay niya kay Hayami. Bakit may pera ka ba? Tanong ng kasinta na may kasamang pang-aasar. Syempre, ikaw magbabayad. Pananakip ni Alden para ni makalata ang nobya. Sabi na nga ba puro ka lang kayabangan. Sabi nito. Patapos mag-grocery ay nagpaalam muna si AJ na may pupuntahan saglit. Pinayagan naman siya ni Hayami kasi gusto nitong malaman kung nagsisinungaling ito sa kanya. Dito muna kami sa shopping center. Maglilibot muna kami rito ni Hiro. Magkita na lang tayo sa tindahan nito. Makara ng 1 oras. Bili nito kay Alden. Tumangon na lamang ang nobyo at umalis na ito na parang nagmamadali. Hindi na nag-aksaya ng sandali si Alden. Agad niyang tinawagan si Hiner habang pinagmamasdan naman siya ni Hayami sa di kalayuan nang hindi niya namamalayan. Nasa hospital ang daddy mo, Sir AJ. Pagbabalita ni Hiner. Ganun ba? Paano kaya ito? Mahirapan pa akong umuwi dyan. Sagot nito. Kailangan mo nang umuwi po rito. Nakakalata na kasi sila sa totoong dahilan ng iyong pagkawala. Naubusan na rin ako ng idadahilan. Sige. Hayaan mo at gagawa ko ng paraan. Matapos siyang sabihin yun ay, ibinaba niya ng telepono. Lumingon-lingon muna siya sa kanyang paligid bago bumalik sa tindahan. Di ko na pala kailangan ilihim sa'yo ang natuklasan ko. Matagal na palang bumalik ang alaala mo. Bulong ni Hayami sa sarili. Ate, sino yung tinitingnan mo? Wala Hiro. At nagtungo na nga ang dalawa sa tindahan. Habang daan pa uwi ay tahimik ang dalawa. Di sila nagkikibuan. Nag-antayan kung sinong unang magsasalita at magtatapat ng kanyang saloobin. Can we talk? Isasabihin lang sana ako. Sabay nilang sabi. Nagkatinginan silang dalawa sa mata habang naglalakad sa makipot na daan papunta sa bahay ni Hayami. Mauna ka muna. Mungkay ni Alden kay Hayami. Alam ko ng totoo mong pagkatao. Ikaw si Adrian Jose. Isang bilyonaryo na galing sa mayamang angkan. Nakatira ka sa Maynila. Pagsisiwalat ng kasintahan nito. Nagulat si Alden sa tinura ni Hayami. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Nagpunta ako sa lugar kung saan ka namin nakitang walang malay. Nang sinundan kong isang makipot na daan, ay natagpuan kong ginamit mong tent at ang jeep na sinakyan mo patungo sa aming lugar. Lalo pang nang mahal si Alden sa narinig niya. Mukhang alam na ng mahal na nobya ang tungkol sa kanya at isa lang ang kailangan niyang aminin rito. Tama lahat ng sinabi mo, mahal. Isa akong bilyonaryo na nagpunta sa probinsya niyo dahil may pinapatay yung gusali ang aming kumpanya rito. Maliban doon ang tanging naalala ko ay naaksidente ako at nagka-amnesia. Pero may mga tao akong nakikilala hanggang ngayon tulad ng aking assistant. Ang lahat ng ito ay dahil sa pag-aalaga mo sa akin. Siya ba yung kausap mo sa telepono kanina sa bayan? Ha? Paano mo nalaman? Aaminin ko, sinundan kita.
Nagdududa na kasi ako na may amnesia ka pa. Oo, siya si Hinner. Isa sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Ngayon na alam mo na kung sino ako talaga, palagay ko ay isang kasagutan lang ang dapat kong malaman. Ano yun? Mataray na sagot ni Hayami. Mahal mo pa rin ba ako? Natahimik bigla si Hayami. Sa oras na yun ay mukhang di niya alam ang kanyang isasagot. Uulitin ko, mahal mo pa rin ba ako? Pangungulit ni Alden. Nagulat siya sa isinagot ng dalaga. Hindi na Adrian. Mayaman ka. Mahirap ako. Di tayo bagay sa isa't isa. Pasigaw nitong sagot kay Adrian. Pero mahal pa rin kita. Ayaw kong mawalay ka sa akin. Pagpupumilit nito sa dalaga. Mula sa araw na ito ay tapos na tayo. Maaari ka nang bumalik sa Manila. Sa pamilya mo. Pagtataboy nito. Tumakbong umiiyak si Hayami papunta sa kanilang tahanan. Si Hiro naman ay tulalang nakikinig kay Adrian. Salbahe ka kuya. Pinaiyak mong ate Hayami ko. Mula ngayon hindi na tayo magkaibigan. Galit na tugon ni Hiro. Walang nagawa si Adrian kundi ang lisanin ng lugar na yon. Naalala naman niya ang daan patungo sa kanyang tent at jeep. Maingat siyang umakyat sa gilid ng talon hanggang sa marating niya ang kinaroroonan ng mga ito. Matapos siyang ayusin ang kanyang mga gamit sa kanyang sasakyan ay pinaandar niya na ito. Kinagilap niya ang kanyang smartphone sa globe at compartment at chinarge muna ito. Makaraan ng isang oras ay tinawagan niya na si Hinner. Pauwi na ako ng Manila. Huwag mo munang banggitin kina daddy at mommy. Mahigpit na utos niya. Opo, Sir AJ. Pagkumpirma ni Hinner. Nagpahinga muna saglit sa isang convenience store malapit sa gasolinahan si AJ. Medyo sumasakit na naman kasi ang kanyang ulo. Hindi pa tuluyang gumagaling ang kanyang amnesia. He only remembers spot details, as psychologists would call it, tungkol sa buhay niya. Every now and then ay kailangan niya magpahinga upang bumaba ang kanyang stress level. Katulad ngayon. Carlos. Tumawag na ang mami ni Audrey sa akin kanina lang. Confirming na bukas ay pupunta na sila ng bahay upang pag-usapan natin ang nalalapit na kasal ng mga anak natin. Pagbabalita ni Doña Margaret sa asawa nito. Anong gagawin natin? Wala pa si Adrian sa bahay. Maliban dun ay nanghina pa ako. Sabi ni Don Carlos sa mahinang boses. Hindi na natin pwedeng iurong ang pag-uusap na ito. Mag-isip na lang tayo ng dahilan kung bakit wala si Adrian. Sabihin natin na nasa business trip pa siya and in a few days ay pabalik niya ito. Siguro nga yun ang maaari nating dahilan sa kanya. Kahit anong mangyari ay dapat na matuloy ang kasal ni na Adrian natin at si Audrey. This will be the most expensive merger ng dalawa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Paalala ni Don Carlos. Dapat nga talagang matuloy asawa ko. Both our families will benefit sa merger na ito. Pagsang-ayon ni Doña Margaret. Nang mga oras na yun ay malapit na sa Manila si AJ. Dumiretso ito sa private hospital kung saan nakakonfine ang kanyang daddy Carlos. Sa parking area pa lang ay sinalubong na siya ni Hinner. Ikunento ng assistant niya ang mga naganap habang wala siya. Para may panahon siyang mag-isip ng dahilan niya kung bakit siya matagal na nawala. Kinakausap ng attending physician niya noon ang kanyang daddy at mommy nang pumasok siya sa kwarto. Sinasabi ng doktor na maaari nang lumabas si Don Carlos at sa bahay na lang ito magpapahinga. Dad, Mom, kumusta na kayo? Bungad ni AJ sa mga magulang niya na siya namang ikinagulat ng mga ito. Lalo ng kanyang mommy. Adrian, ikaw ba yan? Paninigurado ni Doña Margaret. Opo, Mami. In the flesh. Pagmamayabang pa niya. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang mami at hinalikan siya nito sa pisngi. Tuwang-tuwa na nakabalik na ang kanyang anak at matutuloy na sa wakas ang kasal nilang dalawa ni Audrey. Lalabas na raw bukas ng iyong daddy. Masayang sabi nito sa anak. That's great news. Alam ko naman na daddy is a strong man. Natutuwang sagot niya na halatang parang may iniiwasan na pag-usapan. Subalit, talagang di na siya makaiwas.
Teka nga muna, Adrian. Saan ka ba nagsusutat? Ang tagal mong nawala. Pag-uusisa ng kanyang daddy. Long story that. I'd rather na pag-usapan yan kapag full recovered ka na. Palusot niya. Sinang-ayon na naman siya ng kanyang mommy. Tama naman si Adrian, daddy. Baka ma-stress ka na naman. Relax ka lang muna dyan. Ang mahalaga ay andito ng anak natin at magkikita na sila ni Audrey. Audrey? Do you mean our old neighbor, Audrey? Nagtatakang tanong niya sa kanyang mami. Yes, Adrian. That same Audrey na kalaro mo noong kayo ay bata pa. Yung first kiss mo. Panunukso pa nito. Bakit naman kaming magkikitang dalawa? Laking pagtataka niya. Ay, oo nga pala. We forgot to mention it to you. Nagkaroon kami at ng magulang niya ng kasunduan na kayo ay ikakasal na dalawa. What? Mom, alam mo na ayaw ko sa kanya. I hate her. She almost ruined my life nung college days namin. Inis na sabi ni AJ. Hindi ka na pwedeng umurong, Adrian. Kapag ginawa mo yan ay baka atakihin ulit ako sa puso at ikamatay ko na yon. Pananakot ng kanyang daddy. Nanlumo si AJ sa narinig. Nakaupo lamang ito sa leather na sofa sa gilid ng private room ng kanyang daddy. May napupusuan akong babae, mommy, daddy. Siyang gusto kong pakasalan at hindi si Audrey. She is so much better than her. She saved my life. Sigaw ng utak niya. Ngunit paano ako tatanggi kung tinatakot mo ako na mamamatay ka kapag di ko sinunod ang kagustuhan mo? Lumabas na lamang muna siya ng kwarto para magpahangin. Dumiretso sa cafe ng ospital at nag-order ito ng coffee. He needed time to process everything na nangyari. Susundan na sana siya ng kanyang mami, subalit pinigilan ito ng kanyang daddy. Hayaan mo muna siyang mag-isa. He needs to think things through. Paniniguro ni Don Carlos. Pero baka mawala na naman siya. Pag-aalala ni Doña Margaret. Kilala kong anak natin, mami. Lalaki siya. Sigurado ka dyan? Oo, sigurado ako. Kahit tutol si AJ, natuloy pa rin ang pag-uusap. Nagkasundong parehas na panig na ikakasal sila sa Cathedral de San Miguel, Arcangel, makaraan ng 1 buwan. Kailangan na daw agad silang makasal kasi the month after that ay alis na ulit papunta sa isang business trip sa Audrey. Mabilis ang paghahanda para sa kasal ang naganap. At dahil mayaman ang parehas na ang kanay, may sikat na fashion designer ang nagtahi ng damit ng pangkasal ng groom, bride, at ang kanilang mga abay. Subalit, buo ng pasya ni AJ. May gagawin siya sa araw ng kasal nila na ikakagulat ng lahat. Si Hayami ang mahal niya at hindi si Audrey. Habang nakatayo si Adrian, nakilala sa palayan na AJ sa harapan ng altar ng Cathedral de San Miguel, Arcangel. Isang luma at makasaysayang simbahan sa kalagitnaan ng Intramuros, Manila. Ay di mawaglit sa kanyang isipan ang mukha ng kaisa-isang babaeng nagpatibok ng puso niya, si Hayami. Mababanaag sa kanyang gwapo at mistisong mukha ang pagkakabalisa. Malalim ang iniisip kung tama nga ba ang pagpapakasal na gagawin niya sa araw na yon. Sa totoo lang ay, pinipilit lamang siya ng daddy niya na gawin ito. Wala ni gahiblang bahid ng pagmamahal siyang nararamdaman para kay Audrey. Unika-iha ng mga Monteverde, isa sa mga kilalang pamilya ng lungsod sa larangan ng import and export business ng mga luxurious brands ng kotse. Kundi lang nagbanta si Don Carlos na mamamatay siya sa atake sa puso kapag di niya sinunod ang kagustuhan nito, ay di niya kailanman gagawin ito. Dito ka muna at ako ay pupunta saglit sa comfort room. Paalam niya sa kanyang best man na si Miko. Comfort room? Di ba kagagaling mo lang dun kanina lang? Sabi nito kay AJ. Kasalanan ko ba na naiihina naman ako? Ay, kilala kita, AJ. We have been together since preschool. Ang mga ganyang alibay mo ay di nabebenta sa akin. Bakit? Ano ba sa tingin mong binabala kong gawin? Tumakas. Oo, tumakas. Kanino ka pa napansin na tulala ka? At pag ganyan ang itsura mo, iisa lang ang plano mo. Dagdag ng kababate niya. Kahilingan ng mahal kong daddy ang ikasal kami ni
Audrey. Kaya tutuparin ko yun. Nangako ako sa kanya. Sana nga nagsasabi ka ng totoo. Because you know how devastated he would feel kapag tinakasan mong kasal niyong dalawa. So, can I go now? Unless gusto mo akong maihi ako sa pants ko. Then as my best man for this wedding, she would have helped me to find a new pair. Pambubos ka niya kay Miko. Saglit na napaisip ang kanyang kaibigan. Baka naman this time ay nagsasabi ito ng totoo. Alright, go ahead. Papayag ka rin lang naman. Ang dami mo pang sinabi. Patawang tugon ni AJ. Lumipas ang 25 minutes ay ni anino ni AJ ay di nakita ni Miko. He is starting to worry. Much so feel desperate sa nangyayari. Sinundan niya ito sa comfort room ng simbahan at nagulat siya sa nakita. Nakasampay sa isa sa mga cubicle. Ang damit pang kasal ni AJ pero wala ng kanyang kaibigan. Tumakas na nga ito. Tumakbo siya palabas ng cathedral. Nagbabaka sakaling baka maabutan niya pa ito. But he was too late. AJ is gone. Agad niyang hinagilap ang kanyang phone at tinawagan ng sekretarya ni Don Carlos na si Sofia. Nireport nito ang nangyari. What? Nawawala si AJ? Sigaw nito sa kabilang linya. Totoo, Sofia. Nagpaalam lang siya na ihi tapos nung sundan ko. He was long gone. Paliwanag ni Miko sa kausap. Sinusubukan niyang i-justify na di niya kasalanan ang naganap. Naniniwala naman ako sa'yo. Stubborn kid yan si AJ at alam ko na capable siyang gawin yon. What should we do now? Tanong nito na may pag-aalala sa tono ng kanyang boses. I will think of something. Huwag mo na natin paalam kay Don Carlos ang nangyari. Susul ni Sofia kay Miko. Payag ako, but we have to be quick. Kasi ilang minuto na lang ay parating na rito ang bridal car. Dala si Audrey. After their conversation ended, ay agad na nag-isip ng estraheya si Sofia. Kung ano man yun ay dapat di sila papalpak. Kundi ay lagot sila paras ni Miko sa kanyang amo. It could mean her job at mawawala ng tiwala ang Don sa kababata ni AJ. Nasaan ka na, AJ? Has, you're such a badass. Tili niya habang nasa loob siya ng ladies powder room ng 5-star hotel kung saan naka-check-in ang daddy at mami ni AJ bago sila pumunta ng cathedral. Samantala, malayo na si AJ sa Maynila. Masaya na itong nakasakay ng taxi patungo sa airport kung saan nakahimpi lang kanilang private jet. Sa wakas ay, pagkikita tayong muli, Hayami. I love you and I miss you. Sabi nito habang nakangising nakamasid sa mga malalaking gusaling mabilis na dumadaan sa kanyang paningin sa kabaan ng EDSA. Sa buong akala niya ay okay lang ang lahat sa kanila ni Hayami. Matagal na rin noong last nakita niyang dating kasintahan. Naisipan niyang magpahinga muna sa isang malit na hotel bago tumuloy sa bayan nila. Nakakapagod din kasi ang magmaneho ng 5 oras. Pagpasok ng room ay naligo muna ito matapos nun ay pinuksan niyang telebisyon. Nagulat siya ang napanood niya rito. Nanalasa ang bagyong Hinar kamakailan sa bayan ng Tagaytay, Laguna. Maraming bahay ang nasira, karamihan sa mga pamilya ay naninirahan pansamantala sa evacuation center. Sabi ng tagapagbalita na siya namang ikinagulat ni AJ. Kumusta na kaya si Hayami at Hiro? Pati na si Mang Gregorio at Ali Clara. Nang napatingin siya ulit sa telebisyon, may nahagip ang kanyang mata. Isang babae kahayog ni Hayami ang dumaan sa harapan ng cameraman. Subalit nagtaka ito sa itsura ng babae. Buntis kasi ito. Kinaumagahan ay agad na nag-check out sa tinutuluyan si AJ. Tinahak niyang pinakamabilis na daan papunta sa bahay ni Hayami para makarating siya agad rito. Kailangan niya nang makausap si Hayami at ang mga magulang nito. Pagdating ni AJ sa may manggahan ay agad niyang pinaradang jeep at bumaba ito. Humahango siya sa bahay ni Hayami pero wala siyang naabutan doon. Tama, nasa evacuation center pala sila. Pagpapaalala niya sa sarili. Subalit saan yung center dito? Umalis na lang siya ay sinubukang hanapin kung saan yon. Dumiretso muna siya sa bayan at nagtanong-tanong hanggang sa isang matandang babaeng nagturo ng direksyon papunta doon. Hello po, bari po bang magtanong? Pagbati niya sa receptionist sa harap. Dito po ba yung evacuation center?
Yes, dito po. Ano po yun? Tugon nito. Hinahanap ko po kasi ang pamilya ni na Hayami at Hiro. Ang magulang niya ay sina Mang Gregorio at Aling Clara. Sina Mang Greg? Opo. Andun sila sa tent number 28. Humahangos na nagpunta sa lugar na itinuro ng receptionist si AJ. Malayo pa lang ay natanaw niya na si Hayami. Abot langit ang pasasalamat niya na okay lang naman ito. Di nagtagalay, natanaw niya na si Hiro na mag-isang naglalaro sa tabi ng tent. Si Mang Gregorio naman ay abalang naglilinis at si Aling Clara ay nagluluto na. Nagulat ang lahat nang makita siya. Bakit ka narito? Pagsusungit ni Hayami. Para balikan ka. Mahal na mahal kita, Hayami. Wala ka nang babalikan rito. Gusto ko na ikaw ang kasama ko habang buhay. Ayaw ko na sa'yo. Hindi na kita mahal. Di ako aalis dito hanggat di ka pumapayag na pakasal tayo sa lalong madaling panahon. Bitawan mo ako. Kalimutan mo na naging tayo. Tapos na tayo. Sasagot pa sana si AJ nang may naramdaman siyang nanuntok sa kanya. Dahilan para siya'y matumba ng kanyang linguninay si Mang Gregorio pala. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Umalis ka na, AJ. Hindi ka namin kailangan. Hindi ka kailangan ni Hayami. Kaya naming buhayin ng sanggol na dinadala niya na wala ka. Mas gugustuhin ko na ituring na bastardong apo ko kaysa makatuluyan ni Hayami ang lalaking katulad mo. Susuntukin ko sana ulit ng kanyang itay, si AJ. Ay inawat niya siya ni Hayami. Tama na, itay. Ako nagpaalis sa kanya noon. Kusa ko siyang pinaliw dahil alam ko na di kami bagay. Kasalanan kong lahat. Kailan ay di niya inisip na iwanan ako. Pag-amin ni Hayami. Anak, di mo alam ang sinasabi mo. Alam na alam ko, itay. Siya ang tanging lalaki nagpatibok ng puso ko. Handa akong sumama sa kanya. Saan man niya ako dalhin? Kasi mahal na mahal ko siya. Sigurado ka ba sa desisyon mo, anak? Tanong naman ni Aling Clara. Opo, inay. Nung una pa lang ay, kita ko na kay AJ ang katangian ng isang lalaking gusto kong maging ama ng aking mga anak. Payagan mo na sila, asawa ko. Mahal na mahal ang anak mo si AJ. Galit na kinausap ni Mang Gregorio si AJ. Mahal mo bang anak ko? Opo, Mang Gregorio. Ibibigay ko sa kanyang lahat. Tumigaya lang siya. Huwag ko lang mabalita na sinasaktan mo siya. Ako makakalaban mo. Mahigpit na bili ng matanda. Itinayo ni Mang Gregorio si AJ at nag-usap sila kung kailan gaganapin ang kasal nila. Gusto ng pamilya ni Hayami na sanay mas lalong madaling panahon kasi lumalaki niyang tiyan nito. Naganap ang simpleng kasalan nila sa Maylawa. Memorable kasi ang lugar nito sa kanilang relasyon kaya doon nila ito ginanap. Naging ring bearers si Hiro at abay naman ang pinsan at kamag-anak ni Hayami na nagmula pa sa karatig bayan nila sa Tagaytay. Umuwi muna sa Maynila si AJ pagkatapos ng kasal. Kinausap niya ang kanyang mga magulang at humingi ng kapatawaran sa nagawa niya. Isa kang ingrate. Nanggagalaiti sa galit na sinampal siya ng mami niya. Bakit mo nagawa sa amin to, AJ? Tanong ng kanyang daddy. Nung nawala ko isang linggo ay naaksidente po ako. Isang babaeng tumulong sa akin para bumalik sa normal ang aking kalagayan. At dahil doon ay natutunan ko na siyang mahalin. Hindi pwede. Kailangan matuloy ang kasal niyo ni Audrey. Utos ni Doña Margaret. Oo, dapat na matuloy ang kasal niyo. Sang-ayon din ni Don Carlos. Bukas na bukas ay papahanap kong babaeng sinasabi mo sa probinsya at kakausapin ko siya. Lumayas ka sa harapan namin. You're a disgrace to this family. Pinagtambuyan siya palabas ng kanyang mami. Umalis na lang si AJ at inubos ang oras sa isang bar sa Makati. Ito ang lagi niyang pinupuntahan kapag masama ang kanyang loob. Kinabukasan ay isinama ni Doña Sinner at isang detective na binayaran niya para hanapin ang bahay ni Hayami. Magandang araw po. Dito po ba yung bahay ni Hayami? Tanong ng detective. Asan yung Hayami na yan? Bulyaw ni Doña Margaret. Ako po si Hayami. Sino po sila? Ako lang naman ang mami ni Adrian.
Ay, kayo po pala. Magmamano sana ito pero iniwas ng Donya ang kamay nito. Ano po kailangan nila? Dediretsuhin na kita. Magkano? Magkano kailangan mo para hiwalayin mo ang anak ko? Wala po. Mahal na mahal namin ang isa't isa. At walang halagang pera ang makapaghiwalay sa amin. Lumabas na si Mang Gregorio at Aling Clara nang marinig ang sigawan ng dalawa. Ang mabuti pa ay umalis na kayo sa pamamahay namin. Bago pang may magawa akong napagsisihan ko sa huli. Pananakot ni Mang Gregorio. Hindi pa tayo tapos. Aalis ako ngayon. Pero babalikan kita. Sinong babalikan mo, Mami? At anong ginagawa niyo dito sa pamamahay ng asawa ko? Wika ni AJ. Nagulat ang Donya. Di niya namalay na sumunod pala siya doon. Anak? Huwag mo na akong tawaging anak. Kung ipagpipilitan mo ang kagustuhan mo. Mahal ko si Hayami. And that stays. Walang nagawa ang Mami at ang mga kasama nito kundi umalis. Ilang buwan din nagpakita si AJ sa kanyang mga magulang. Napagpasya niya na di siya babalik sa mansyon hanggat di nila natatanggap si Hayami. Talon tayo, Carlos. Kapag pinagpilitan natin ang ating kagustuhan ay tuluyan ang mawawala ang ating anak sa atin. Pagbabalita ni Doña Margaret sa kanyang asawa. Sinabi ko naman sa iyo ng ating anak ay may prinsipyo at kapag nagmahal yan ay tapat. Paano yan? Di na ba matutuloy ang merger? Sa palagay mo? Tuluyan ang gumawa ang mga pangarap ng mga magulang niya na magkaroon ng merger sa mga negosyo nila at sa pamilya ni Audrey. Wala naman silang magagawa kasi ayaw naman talaga ni AJ. Hindi naglaon ay dinala na ni AJ sa Hayami sa mansyon nila. Natanggap na rin siya ng magulang nito at niregaluhan pa sila ng isang malaking bahay sa Tagaytay na nagsilbi ring tirahan ni Hiro, Mang Gregorio at Aling Clara. Laki ang pasasalamat ng pamilya ni Hayami. Ngayon ay masagana ng kanilang buhay. Di naglaon ay natanggap na rin si Hayami ng mami at daddy ni AJ. Makarang ilang buwan ay isinilang ng unang apo ni na Don Carlos at Doña Margaret, maging sina Mang Gregorio at Aling Clara. Ang gwapo niya, ang matamana sa daddy AJ niya, mungkay ni Doña Margaret. At ang ilong naman ay mana sa mami Hayami niya. Dagdag naman ni Aling Clara. Nagkatinginan ang magbalae, tapos ay nagtawanan na lang ang mga ito. Nagsimula ang lahat sa isang aksidente. Isang trahedya na naging dahilan ng pagtagpo ng dalawang pusong destined to be with each other. Bagamat magkabila ang kanilang mundo, tadhana na rin ang naging dahilan upang magkasama sila. Ang pag-ibig ng AJ at Hayami ay kakaiba sa lahat. To some, it may seem like a run-of-the-mill love story. Subalit ang pagsubok na hinarap ng dalawa na nagpatatag sa kanilang pag-iibigan ay di matatawag na katulad ng nababasa sa mga pocketbooks. Life is really like that. Minsan ang taong di natin inaasahang darating sa buhay natin at magpapaibig ay siyang magbibigay sa atin ng lasting love. Ayan na si Daddy, sigaw ni AJ. Hay nako. Hay nako. Nangarap na atleta si Lampa. Pagbibiro ni Hayami. Sinong tinawag mong Lampa? Ikaw, di ba nahulog ka nga sa talon? Ganun ba? Eh kung di naman nangyari yun ay, di mo makikilala ang poging lalaking nasa harapan mo ngayon. Hiyabang naman. Mas pogi pa nga anak mo sa iyo, oy. Siyempre anak ko yun eh. Nasa ika-8 buwan ng pagbubuntis si Hayami. Malapit na naman niyang isilang ang kanilang pangalawang anak. O ano? Lampa, hahabol ka pa ba? Pag di ka tumigil dyan ay, talagang gagawin ko yun. Sige na nga. Talo na kami ng anak mo. Daddy, let's play. Yaya ng panganay na anak nilang lalaki. O ayan, laro daw kayo ng anak mo. Baka matapakan na naman yan, hay nako. Tumawa na lamang sila ng pagkalakas-lakas. Masaya sila na nabuo ang kanilang pamilya. A true blessing from the Lord. Deserve naman nila kasi. Dahil para silang may busilak na puso. Lalo na si Hayami. AJ at Hayami, kumain muna kayo. Nagluto ako ng kakainin. Anyaya ni Aling Clara.
At nagtimpla ako ng paborito mong kape. Dagdag ni Mang Gregorio. Kami naman ay nagdala ng masarap na spaghetti para sa aming mga apo. Sagot ni na Don Carlos at Doña Margaret. Kumusta na kayo, Balae? Okay lang naman kami. Kayo? Ito, pogi at maganda pa rin. Pataong sagot ni Mang Gregorio. Si Balae talaga. Pagbibiro din ni Don Carlos. Nagkamayan ang dalawang ama at magkasamang umupo sa mesa para mag-inuman. Sina Aling Clara at Doña Margaret naman ay ando na sa gazebong, naguuntahan. Inaalam sa isa't isa kung ano ang bagong chismis ukol sa kanilang mga amiga at mga paborito nilang artista. Nagkasama-sama na muli ang kanilang magulang at ang kanilang pamilya. A scene that is worth remembering. Memories na kailanman ay di malilimutan ni na AJ at Hayami at magpapatatag lalo na sa kanilang relasyon. Ilang taon ang lumipas, si AJ nang namamahala sa kanilang kumpanya. Si Hayami naman ang nagpapatakbo ng negosyo na itinayo nilang mag-asawa habang ang mga anak nila ay kasalukuyang nag-aaral sa isang eksklusibong school sa Maynila. Wala nang mahiling pa ang dalawa. Binigay na yata ng Panginoon ang lahat ng pangarap nila. Love really works in mysterious ways. Kung saan ito mapapadpaday, di mo malalaman. Basta magugulat ka na lang balang araw at nasa harapan mo na ito. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.